Libo-libong residente sa Davao City ang nakatanggap ng maagang pamasko mula sa Office of the Vice President. Yan ang ulat ni Claudette Loreto. 5 kilong bigas at spaghetti noodles na may kasama ng sauce. Ito ang simpleng pamasko na handog ng Office of the Vice President sa libo-libong katao mula sa Davao City. Isinagawa ito sa iba't ibang lugar ng lungsod. Dito sa People's Park, 3,000 katao ang nakatanggap ng pamasko. Kabilang dito ang LGBT community at sidewalk vendors. Kabilang sa mga nakatanggap itong si Carlito na planong ibahagi sa kanyang kapatid ang natanggap na pamasko mula sa OVP. O dako din siya ko ang tabang pod. Ikinatuwa rin ng inang si Imelda ang natanggap na pamasko. Anya, konti na lang ang kanilang idadagdag na panghanda ngayong Noche Buena. Akong pasalamat kay since 2009 ma'am ba karon pa pud ko ka-experience og ingon ani. Pareho rin ang naging simpatya ng Davaoenyang si Sandy. Dako kay siyang tabang para sa karong Noche Buena, Medianoche karong New Year's Eve. Lamas na lang gyud ang kulang ana kay para makumpleto nga spaghetti na jud siya. Bukod sa LGBTQ community at mga sidewalk vendor, nakatanggap din ng kaparehong pamasko ang mga guro, non-teaching personnel maging ang mga estudyante mula sa Davao City Special School. Hindi bababa sa 30,000 katao ang nagkatanggap ng pamasko mula OVP sa Davao City, kung saan naging prioridad ang mga kabilang sa marginalized sector. So lahat po ng mga satellite offices all across the country, Luzon, Visayas, Mindanao, itong mga 10 satellite offices including our 2 satellite offices, Lipa, Batangas and in Tondo, Manila, ay nagkaroon po ng gift giving. Around 200,000 Filipinos ang nakapag-avail ng programang ito. In Davao City, we allotted 35,000. Meron tayong DepEd of teaching and non-teaching. We have also the LGBT. We have the sidewalk vendors. We have also the families living in sanitary landfill in Barangay New Carmen. And we have also lastly, our children with special needs. Hindi nakadalo sa gift-giving activity sa Davao City si Vice President Sara Duterte. Ngunit nag-iwan naman ng mensahe para sa mga Davaoenyo ang kanyang opisina. Ang edukasyon sa mga kabataan, una na maghuman ang mga batang eskwela, that's number 1. Second, ang pagpasalamat, be grateful all the time regardless kung saan nahitabo sa imong kinabuhi. As long as you are alive, you have to be grateful and you have to be thankful. And finally, the essence of or the message of forgiveness. Claudette Loreto, para sa Bayan.